love never dies. So, ang title po ng topic natin today is first love. Sabi nila, first love never dies. Do you agree with this? First love never dies. Totoo, Isha, pagkakang talaga, no? Oo daw. Diba? Ang unang pag-ibig daw ay hindi namamatay at hindi nalilimutan. Umibig ka sa una, umibig ka sa ikalawa, umibig ka sa ikatlo, ika-apat. Kung halimbawa lang, nakaapat ka ng asawa, mga ganun. Iba daw ang tamis ng unang pag-ibig, nakaapat kang boyfriend, iba daw yung tamis ng unang pag-ibig. Do you agree? Hindi daw. Amen? Ibig sabihin, sabi nila, you still remember your first love. Amen? Iba daw ang unang pag-ibig. For once, doon sa unang pag-ibig natin, we spend all our time. Diba? Once nabalik tayo doon sa unang pag-ibig natin. Once lumaban tayo sa magulang dahil sa unang pag-ibig. Once hindi tayo sumunod at umikot ang mundo natin dahil doon sa unang pag-ibig. At muntik-muntikan na po tayo mag-backslide dahil doon sa unang pag-ibig. Yun ang yung unang pag-ibig na sobrang nabalik ka. Amen? There's always a saying also. Sabi nila, masarap lang daw sa simula. Masaya lang sa una. Dumadating talaga yung oras na mas magiging komplikado ang lahat. Kahapon lang, pwedeng okay naman kayo, pero biglang hindi na. Minsan kahit wala namang problema, wala namang pinag-aawayan, o parang taken for granted lang, nandun pa rin yung feeling, mahal mo pa ba ako? Mahal pa ba ako nito? Ganon. Diba? Kasi nararanasan natin yan. You ask someone if he still loves you. Ang sagot sa'yo, mahal kita. Diba? Mahal kita. Ba't kailangan ko explain sa'yo paulit-ulit? No? Yun ang problema po natin nowadays. What are you going to do when you've lost that loving feeling? Ano gagawin natin kapag wala na yung feeling doon? Or what are you going to do when your feelings are changing, nagbabago yung pakiramdam? Ano gagawin natin kapag halimbawa, hindi na tayo masaya, and pakiramdam natin hindi na mag-work out yung relationship? Or pakiramdam natin, parang lumamig na yung pag-ibig natin sa isa't isa. And finally, mag-discover natin, emotionally detached na tayo sa taong mahal natin, okay? Okay na, hindi natin kasabay kumain, hindi natin kasabay matulog, hindi natin kasama mag-pray. Amen? Dati, hindi. Pero ngayon, okay lang. Kaya na. So, ibig sabihin, darating talaga yung panahon magiging emotionally distant. Now, this emotional distance can build up over time. Kahit hindi natin mapansin, without even us realizing it. And before you know it, yung distansya ng dalawa, malayo na. Kasi nga, nagkaroon na ng emotional distance. Naging distant na sa bawat isa. Now, same thing, look at the church, with our relationship with the Lord. Yung mga bagay na yun na nangyayari sa normal nating karelasyon, pwede rin mangyari sa atin, sa Panginoon, between you and God. Pwede rin yung pag-ibig mo sa Panginoon lumamig. Pwede rin yung apoy mo mawala. At pwede rin manlamig ka din. Pwede dati emotionally attached ka sa Diyos, pero pwede din maging emotionally distant ka na hindi mo na-realize. At hindi mo nangyayari yan one time sa ating buhay. Amen? Listen to me. Losing your first love in the Lord is the hardest. Ang pinakamabigat sa lahat is ito, mawala yung pag-ibig mo, yung first love mo, yung first love in the Lord. First love yan. Okay, first love po yan. That same thing happened in Ephesus Church. Basahin po natin Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Sabi po doon, I know your deeds. I know your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. So nakikita po natin dito sa verse, Revelation 2 verse 1 to 5, ito po yung sulat po para po sa Ephesus Church.
ang ganda ng labor nyo, ang ganda ng perseverance nyo. Maayos ang lahat. So makikita natin sa verse 1-3, maayos naman lahat eh. Ibig sabihin, okay naman lahat sa iyo. At lahat nyo nakikita ng Panginoon, you did a good job. You did a good job. Diba? Lahat ginagawa mo para sa Panginoon, and we never get tired of Him. Kaya lang, next verse, yet, sabi sa verse, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. You see, ayos naman lahat. Okay naman eh. Good job na, sabi ni Lord eh. Kaya lang, on the surface, you see, everything appears to be good and perfect. Pero nandun lang sa fasad, nandun lang sa bungan, nandun lang sa ibabaw. After praising them, kasabi ng Panginoon, meron akong ayaw sa inyo. Sabi sa Tagalog, pero eto ang ayaw ko. Sabi ng Diyos, He goes on in verse 4 sa Tagalog, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Amen? Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. So hindi ko ngayon ma-imagine yung makalimutan nila yung unang pag-ibig ng ganun kabilis. At hindi po nangyayari yan one giant step, and it wasn't just one day na na-realize na lang nila, ay, hindi na namin love ang Diyos. So naniniwala po ako that this is a gradual thing. For a while, yung love nila for God was so great. Yung love nila for God was so infectious. Ephesus Church, that people were drawn. Kaya nang batin away, yung mga tao who used to pray a lot, yung mga tao na madalas mag-pray gradually, nag-stop manalangin. Yung mga tao who had been giving a lot, grabe magbigay, gradually, nag-stop magbigay. People who used to witness, yung mga tao who used to witness to the lost, gradually, stop witnessing. Yung mga tao who used to be all out, gradually, nag-stop from serving. Those who used to be so in love, sobrang in love sa Diyos, gradually, nag-stop from loving God. Gradual. Sabi niyo gradual. Ibig sabihin, unti-unti yun. Hindi yung one na bumagsak, wala na. Finally, nung tinignan sila ng Diyos, yung church sa Ephesus, at ang sabi niya, this is I have against you. You have forsaken your first love. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Say amen. Now, how do you lose? Look at the church. How do you lose something as wonderful as first love? Kasi kahit gano'n pa kung kaganda yan, pag hindi po natin iningatan at inalagaan, pwede po mawala. At maaaring hindi na maibalik pang muli sa dati. Yan po ang danger sa ating po mga Kristiyano. Dapat po maging aware tayo of the danger of living our first love for God. Kasi sino ba ang first love natin? Ang first love natin, walang sino man, kundi ang Panginoon. Anong indicator? Could be, listen, anong indicators that you are wandering from your first love? Una, ito po indicators. Una is this. When you find greater joy than someone else or something than in the Lord. Halimbawa lang, kapag halimbawa kakantan natin, mas masaya tayo sa ibang bagay. Mas masaya tayo sa ibang tao kesa sa Diyos. Napansin niyo po ba? Have you noticed that your joy is now found elsewhere? Napansin mo ba na yung joy mo makikita mo na sa iba? Yung slow detachment mo natin sa Diyos, it can lead to what? It
it is what? Growing attachment to the world. Nag-attach ka sa Panginoon, pero na-attach ka sa mundo. At hindi po yan, it is not about missing one fellowship. Hindi isang fellowship lang ang na-miss, but several fellowship. Hindi lang isang linggo ang walang devotion, pero baka taon ang walang devotion. You see, it happens gradually. Until one day, look at me, na-realize mo, malayo ka na sa Diyos. Amen? Matthew 24 verse 12. Because of the increase of wickedness, ano daw? The love of most will grow cold. You see? Kaya mauwi talaga sa pagkainamigin. For once, di ba? You were deeply in love with Jesus. For once, binigay mo yung buhay mo, yung oras mo, yung energy mo, yung buong puso mo sa Panginoon. For once, yung buhay mo umiikot sa Diyos. For once, hindi naglalaban mo pa. But now, what happened? You see? Kaya sabi ng nasalita ng Panginoon, Matthew 24 verse 13, but the one who stands here to the end of the sea, yung mananatiling lahat hanggang huli ang maliligtas. Amen? Number 2, when you treat sins as acceptable. Paano natin malalaman na yung pag-ibig natin sa Panginoon ay napapalayo na o nagwa-wandering ka na? When we treat sins as acceptable.